Ito Senador Risa Hontiveros. Senador na dati nasa oposisyon, ngayon nasa majority. Ayan Kaya kung pinakikita yan, para naman maalala nyo. At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Yan ang ating topic ngayon. Ano ang mga nagawa nito at matindi ang kanyang ginawa. Ayan. Alam niyo bakit? Doon sa kanyang pagiging aktibong senador at ang kanyang komite na nag-imbestiga sa Pogo Operation, tungkol sa mga kaso ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy, tungkol sa mga ginawang at kinasasangkutan ni dating Pangulong Duterte, lahat siya ay nagtagumpay sa expose at investigasyon. Di ba? Ang pinakahuli, ito. Kung yung mga gunita, siya yung napaka-aktibo doon sa kanyang Committee on Women's and Children's Protection doon sa Pogo Operation. Nagkabunga. Alam bakit? Convicted na si Alice Goo, dating mayor ng Banbantarlac. Wanted na yung iba na hindi nahuhuli pero convicted na, tapos na ang trial. Talagang positibong napanagot niya sa ilalim ng ating batas. Ngayon, wanted na, may reward pa, cancellation na ng mga pasaporte ni Harry Roque at saka ni Crescendaong. Crescendaong ay doon naman sa Lucky South 99 Pogo sa Pampanga. Yung kay Alice Goo sa Tarlac. Sa Pogo pa lang, nagtagumpay na itong si Senador Risa Hontiveros. Matapang, matalino, seryoso, may prinsipyo. Binangga niya ang mga malalaking sindikato. Na-recover pa ng pamahalaan ng more or less 6 na bilyong halaga ng mga property. Diyan po sa mga Pogo Operation. Risa Hontiveros po yan. Na atin na aking pong sinasabi. Yan Para idea kayo, baka akala nyo kung sino lang Di ba? Simple lang. Hindi siya big time senador. Actually, ang kanyang asset doon sa Statement of Asset and Liabilities ay 19 million lang So, yan ang pinagbibintangan ng mga DDS na nagbayad daw ng testigo tungkol doon kay Kibuloy. Kaya nga puro suntok sa buwan, kalokohan. Di ba? Convicted sa Alice Goo, inuulit natin, at kanyang mga kasamahan. Ito si Harry Roque at Crescendaong, wanted na, may reward na 1 million si Crescendaong. Tapos maliban dyan, si Duterte nakakulong na ng 8 buwan sa The Hague under ng International Criminal Court. Si Kibuloy naman ay mahigit ng 1 taon. 1 taon at 2 buwan na nakakulong sa Pasig RTC dahil naman sa qualified human trafficking. Lahat nag-umpisa yan doon sa pag-iimbestiga ni Hontiveros sa Senado. Kuminsan niya, siya lang o 2 lang siya doon sa hearing. Kahit na 12 ang member ng komite. Doon sa kanyang komite sa senador, 12 senador ang member dyan. Kadalasan siya o 2 lang silang senador ang nag-hearing. Talaga seryoso yung iba natakot, umiwas. Kasi takot kay Kibuloy, takot kay Duterte, takot doon sa mga operator ng Pogo. Si Hontiveros hindi po natakot. Pinanindigan, itinaya ang buhay until now. Yan ang karapat-dapat nating senador talaga. Kaya lang hanggang 2028 na po lang siya. Pagdating ng 2028, tapos na yung kanyang second term na senador. Kasi 2 term lang ho ang senador 2 6 na taon. Pero bago yan nag-senador, naging congressman. Kung ano man ang kanyang balak sa 2028, palagay ko ito po yung mas kakailanganin natin. Talo pa nito ang lalaking senador. Pasintabi na, babaeng may sapat na tapang, lakas ng loob, talino, at wala siyang pakialam kahit na sino. Ang kanyang mga binangga ay mga big time personality, mga mayaman tulad ng Pogo, napakatindi ng Pogo, bilyon-bilyon, negosyo yan. Tagumpay siya. Dahil nga, inuulit ko, nakumpiska yung maraming property sa Pampanga. Ngayon, pinaghahanap yung mga iba. So, hindi fake news, hindi paninira ang ginawa. Talagang seryoso siya in aid of legislation
at dyan ay nabulabog ang Department of Justice, ang ating pamahalaan sa Executive Department. Nagfile sila ng iba't ibang mga kaso sa mga taong ito at kalaboso ang lahat. Nakulong. Hindi man convicted pa si Kibuloy pero non-bailable offense, nakakulong ng mahigit ng 1 taon kasi September siya na nakulong, nahuli doon sa Davao noong 2024 ay ngayon November na 2025, di ba? Si dating Pangulong Duterte na nagyabang at nagmumura doon sa public hearing, hindi nang bumangga. Dahil doon sa pagmumurat kung ano na sinabi niya, kung pag-amin, ay yung pag-amin niyang siya ay merong dedesquat, kung ano nung inamin niya, nakala niya ay kaganda kanyang buhay doon, o naging kasangkapan yun. Kaya siya ay hanggang ngayon nakakulong sa dahig. Ganon ang kasaysayan. So sayang, at sana marami pang magawa, marami pang investigasyon. Kahit ngayon, lalo na si Ontiveros ay member na ngayon ng majority sa ilalim ng tandem ni Ping Lacson o ni Soto at Ping Lacson. Kaya nga nandun nakita ko yung picture nagpipreside siya as acting presiding officer ng Senado tungkol dito sa budget deliberation. So, yan ang isa ho. Hindi ko kaano-ano si Ontiveros. Wala akong maaaring kilala niya ako pero siya kilala ko bilang senador. Pero itong aking sinasabi ko sa kanya at binabalita ko sa inyo, base sa kanyang accomplishment, base sa kanyang nagawa. May paninindigan, nagkabunga ang lahat. Naalala ko nung araw, binabastos pa yun ni Harry Roque. Para bang nililecturean pa dahil hindi raw abogado. Isa daw ang abogado. O yan nangyari. O yung hindi abogado, siya nagtagumpay, yung abogado nagtatago. Di ba? Maraming pang insulto ang inabot ni Ontiveros sa kampo ni Duterte at kampo ni Kibuloy. Kampo ng mga nag-ooperate ng Pogo. Pero hindi siya nagiba, hindi siya natakot, hindi siya matras. Itinuloy. Ngayon, kitang-kita na ang panalo. Kitang-kita ang kanyang ginawa. At isa hong major accomplishment bilang senador. Sayang dahil hanggang 2028 na lang siya, at least mayroon pang 2 taong mahigit. Kasi pagdating po ng June 30 ng 2028, tapos na yung kanyang pagiging senador. Pwede siyang bumalik sa Kongreso, kung party list, or pwede siyang sa mas mataas na posisyon. Pwede siya, qualified siya. Pwede siyang tumakbong presidente kung gusto niya, pwede siyang tumakbong vice president kung gusto niya. Ang akin lang binabanggit dito, yung kanyang ginawa ay isang napakalaking accomplishment na pwede niyang ipagmalaki, pwede niyang dalhin kahit siya makarating at kahit anumang posisyon ang kanyang paplanuhin kung meron man sa 2028 presidential, national, and local election. Ayun po yun. Mabuhay ka, senador. Sana ay lagi kang ligtas. Sana ay dumami pa ang senador na katulad mo. Sana dumami pa ang Pilipino at politiko na katulad mo. Hindi nakukurap, hindi kayang bayaran, puro paninindigan, kahit malalaking tao ang binangga, hindi ka nagiba. Please like and share ng video ito.